So, wala palang mababasang sagot. Ayan. So, recorded na po yung ano natin ha, presentation. So, number 1. Wala pala talaga siyang answer. So, no person shall be appointed. So, update nyo na lang yung ano nyo ha, notes nyo. Tapos, ano nyo na lang sa ano yan, dun sa slides, sa ano nyo, sa notes nyo yung answer. So, no person shall be appointed treasurer unless he or she possesses the following qualifications, except, so correct answer po dito, except po sa recommendation by the chief executive. Kasi yung recommendation by the local chief executive is additional requirement lang po yan ni BLGF doon kay LGU. Bali yung magsasubmit nitong tatlong recommendation si LGU. So hindi po siya qualification para maging qualification para sa pag-appoint ng treasurer. So as to guidelines, so ayan po, no person shall be appointed treasurer unless he or she possesses the following qualifications. First, a citizen of the Philippines. B, of good moral character. C, a holder of college degree, preferably in commerce, public administration, or law, from a recognized college or university. D, a first grade civil service eligible or its equivalent and must have acquired experience in the treasury or accounting service at least 5 years pag sa city and provincial and 3 years in case of municipal treasurer. So may mga nagtatanong po yung resident yung resident of the LGU concerned, at least po ang requirement po dito is at least 1 year residency po siya. Bali, regular employee po siya for at least 1 year sa LGU. So kung tinanong nyo, di ba, may ano siya dito sa letter E na may experience po siya. So yung experience po niya is hindi lang po exclusive sa government service ha. So pwedeng mabilang sa experience niya, basta related lang sa treasury and finance, counted po siya na experience ha. Ayan. So, yung iba naman nagtatanong kung saan nabilong dito yung BCLT. So, actually, si BCLT po, hindi po siya talaga requirement for appointing that local treasurer. Dinagdag lang po siya na parang may quote lang na may mga additional requirements na competency required si BLGF para kay treasurer. Pero hindi talaga siya mandatory na requirement, ha? Pero sa designation, yun na, di ba, ito appointment to. Pero sa designation, hindi ka pwedeng i-designate as OIC, ICO, acting pag hindi ka po eligible lang BCLT. Ha? So, ayan. So, kung kayo na nasa Treasury Office and may may maraming opportunity pa sa sa level ng status ng trabaho mo ngayon, ayan. So, make sure to pass the BCLT para may pupuntahan ka pa. Yan. Pero sa BLGF, pag nag-a-apply ka naman sa BLGF at sa DOF, hinahanap talaga nila tong BCLT na competency certificate. Ayan. So, okay na po tayo dito sa lumabas po to sa exam ha. So, hindi po, yung recommendation po ha, again, hindi po siya qualification, kundi additional requirement po siya kay LGU. Ha, so ang magsasubmit ng recommendation si LGU, si LGU doon po kay BLGF. Ha? Sa next. So, the barangay, ito, na-discuss na natin to kahapon, so hindi ko pala siya naalis sa slide. So, the barangay treasurer shall be banded in the amount of accountability to determine by the Sangguniang Bayan, but the maximum bond shall not exceed blank as authorized by the LGC or an amount which may hereafter be prescribed by any law, the premium for which shall be paid by the barangay. So, ayan, wala naman, nakikinig lang naman kayo. So, ayan. So, section 25, makikita po to sa book 1.
And ito po is under the Section 4 of Treasury Circular number 2, 2009, August 6, 2009. So a barangay treasurer shall be bonded in the amount of accountability to be determined by the sangguniang barangay, but the amount of maximum bond shall not exceed 10,000 pesos. So the correct answer is letter C. Next question. Ayan. So ito yung diniscuss natin. Hindi din natin siya, nadaanan lang natin. So ayan. So the proceeds from the additional 1% tax on the real property accruing to the SEF shall be automatically released to the local school board. So the proceeds shall be allocated for the following as determined and approved by the local school board. Except, so ayan, so may guidelines po sa utilization ng Special Education Fund ha. Yun po yung palagi kong nami-mention po nung nag-discuss tayo last meeting. So ayan, educational research, operation and maintenance of public school, construction and repair of school buildings, facilities and equipment. Diyan lang po, syempre, hindi po pwede i-allocate sa salaries and wages. Ha, hindi po siya pwede. Yung guidelines po na nagka-cover niyan is yung Section 272 of the LGC as a general rule po yan. So, application proceeds of the additional 1%, ayan. Pero may mga updates po to ha, may mga updates po si DBM, si school board, may mga updates sila kung sa, pero never talaga na inallocate yung SEF for salaries and wages. Ha? For ano lang po siya talaga, ayan. Tax on provided, however, allocated for the operation and maintenance of public schools, construction and repair, facilities and equipment, educational research, purchase of books and periodicals, and sports development. As approved by the local school board. So for the ano lang talaga siya, operation and maintenance, and for ano sa mga yung for example na yan, yung mga financial assistance for athletes. Kasi ano lang, yung para pang sports development pwede siya. May kasi may case dito sa amin na hindi siya inalaw nga kasi hindi daw pwede sa sports. Pero as to guidelines, pwede po siya as long as nailagay sa sa budget ni school board. Pero kung hindi po siya nalagay talaga sa budget, kasi yan, same lang yan ng LGU. Kung ano lang yung nasa appropriation, yun lang din ang pwedeng mailabas. So, if si school board is hindi niya nilagyan ng budget yung sports development, like yung mga palarong pambansa, mga unit meet, regional meet. So, mahirap na talaga yung money, i-utilize pag walang ganyan. Pero anticipated naman yan sana, supposed to be ng school board kasi yearly, meron namang mga sports DepEd meet. Yung nangyari ata, parang nung pandemic, parang hindi, 'di ba nag-pandemic. Tapos parang nag-off na, hindi na muna mga meet. So the following year, nung nag-discuss na ng budget is hindi na ibalik yung sports development na budget. So yun yung nangyari, na nahirapan mag-release ng financial assistance sa mga athletes nung natuloy na the following year. Kasi nung budget yung annual budget kasi piniprepare yan prior nga for the next year yan na plan. So akala pa din siguro na hindi pa din matutuloy yung mga meet kasi nga pandemic, hindi alam na magli-lift na. So hindi napasok yun sa budget. Pero yun naman, may solution naman which is to make the realignment ng budget. Magre-realign ng budget. So mini-meeting ng school board, ayan. So pwede pa din kasi qualified naman yung sports development for the utilization of the SEF. Tingnan niyo yan kasi kung kayo din po nasa mga LGU, COABLE po to ha. COABLE din po to.
pag once na like for example, dun sa SEF nyo, nag-allocate kayo ng salaries and wages. Like for example, rata ni principal, binigyan nyo ng rata si principal kahit na hindi naman talaga siya pwede. So, ano po yan? Pawable po yan. Ha? Kaya yan po yung ano nyo. I-check nyo din. Once na, ayan lang, pag baka nasa accounting kayo or baka kayo yung naging accountant ng office, ayan. Ha? Check nyo yan. So, ayan po, section 272. Next. So, which of the following tax rate is true as imposed by the city for the tax on transfer of real property ownership, tax on business of printing and publication, at saka ng franchise tax? Bakit walang akin? Ayan, so which daw? Ano daw po dito? Yung totoo sa, ayan, sa mga tax na yan. So, the correct answer is, ayan po, yung correct answer po nito is city, ayan, 75% of 1%. Letter D. Letter D po sagot dito ha. So, ayan. So, city yung tinanong. So, ito yung titingnan nyo. So, sa tax on business, printing and publication, and franchise tax, ayan po. So, pag old business po, nagbe-base pa din po tayo sa gross annual receipts for the preceding calendar year. Pag province yung hinanapan ng tax due, so 50% of 1%. Tapos sa city is 75% of 1%. So the rationale behind po sa 75% is based on section 151 of the LGC. That the city may exceed the maximum rate allowed for the province or municipality by not more than 50% except the rates of professional and amusement taxes. So kung i-compute nyo, 50%, 25%. Kaya nakuha si 75%. Yan po yung ano ha, kaya yan yung matik na rate ni city. Pero wala kayong makikita o mababasa sa LTUM na rate ni city ha. Nilalagay lang yan, maximum rate, ganyan. Ito lang doon, yung ano lang, yung 50%, ito lang palagi yung ini-emphasize. So since in-emphasize yan, pag i-analyze nyo, 50%, ayan. So the maximum rate sa city is 75% of 1% sa tax on printing, publication, and franchise tax. Pag new in business naman siya, doon po magbe-base yung computation yun ng tax due sa capital investment. So since the province, yung ano niya, yung rate niya is 1/2%, 1/20% of 1% sa section 136 ng LGC po yan. Pero again, pag may nakikita o pag nagre-reference pa rin kayo sa BOLT, since ano, wala din anything na mababasa sa LTUM na specific rate po ni city pag new business ng franchise tax kay city, makikita nyo sa reference nyo ng BOLT na 3/20 of 1%. Pero kung i-compute nyo talaga yan, mali po si 3/20. So supposed to be ito po sana si 3/40. Ha? So, baka lalabas din to ulit sa exam kasi lumabas yan sa exam. Rate ng city yung hinanap. Yung ginawa dyan is, ano pa din, hanapin nyo yung 50% ng 1/20%. So, pag i-compute nyo yan, ayan, kung kahit na naging 0.50% yan, 0.075, i-add nyo yan dyan sa 1/20, yung lalabas is 3/40 pa din. So, dapat dito, 3/40. Since yung nasa, ano, nag-circulated na. Kasi kung 3/20, masyadong malaki yan. Over 50% yan kung i-compute nyo. So, sa bolts lang yun na reference. So, stick kayo dito sa 3/40. Even if hindi natin talaga alam kung ano yung tamang sagot doon sa exam, at least,
alam nyo na itong si 3/40% of 1% siya yung 50% more dito kay 1/20. Try nyo i-compute yan para ma-satisfy kayo. So, ayan po So, same ng rate po ng tax on business of printing and publication and franchise tax. Ay, kaka-start pa lang po. Nasa, pa lang kami, problem 4. So, ayan po siya So, take note nyo yan. Kasi yung lumabas sa exam, aside sa percentage, since lumabas to sa exam, yung specific talaga na percentage, yung city pa talaga yung hinanap na kailangan yung mag-compute, lumabas din sa exam yung mga problem na tricky pa din po. So, kaya kailangan kabisaduhin nyo yung may ginawa kong summary. After dito, magdi-discuss ako sa summary. Importante kasi yung summary na ginawa ko. So, sa tax on transfer of ownership, yung tax base po ng transfer of real property is based on the acquisition cost or fair market value, whichever is higher, or the consideration of the 60-day period from the time of death of the decedent. So, the percentage again is same kanina na 50% of 1% pag province, pag sa city naman is 75% of 1%. Pero yung tax base niya lang talaga is based doon sa acquisition cost. Baka kasi masanay kayo na magko-compute ng tax base on assessed value. Baka sa RPT kasi assessed value assessed value. Tapos yung real property tax related siya sa RPT, sa real property, yung transfer. Pero take note po yung tax base niya, kung saan kayo magpo-compute ng rate. Doon po tayo sa magbe-base sa acquisition cost, fair market value, whichever is higher. And tandaan nyo yung whichever is higher. So may lumabas na exam, sa exam, isang problem to. Do yung lumabas sa exam is less than 10 computations lang tagala. Less than 10 yung computations na problem solving, isa to si transfer tax sa lumabas. Pero kahit na walang problem solving, dapat kasi kabisado nyo pa rin yung mga rate. Kasi yun lumabas yung mga tax rate. Yung mga tax rate lumabas yan. So okay na po tayo kay transfer on real property ownership. So ayan. So ito yung sample. Makikita nyo tong sample na to doon sa book po to nasa book po natin to, nasa book 4. So ayan, pinakita lang doon, enumerate lang, yung difference in computing sa transfer of tax on real property based on different tax base. So ito, based on the acquisition, whichever is higher. So ayan, so dito, pinakita lang, given lang na yung property ownership with a fair market value of 1 million, tapos yung total consideration involved sa acquisition is 2 million. So yung magiging tax base nyo dito is the 2 million since ito po ang higher. So kaya ang location is nasa province, take note, province, 50% of 1. Ayan siya, kinuhanan lang siya ng 50% of 1. So yung transfer tax payable to province is 10,000. Same thing, pag sa city naman, dito lang tayo nag-change sa tax base, o sa tax rate. Pag sa city, 75% of 1. Yan po yung maximum ni city na pwede niyang i-impose. Kasi based doon sa section 151 ng LGC. Tandaan niyo yan palagi kahit hindi niyo kabisado. Kahit hindi niyo na tandaan to, basta alam niyo yung mga tax rate ng province. Matik na yan na plus 50% kayo kay city. Yan yung nasa guideline. So maximum si city, pwede siyang makapag-increase up to 50% ng basic rate ni province or ni province. Ayan. So gets nyo na to. Ito naman is, anong problem to? This case is meron po siyang delinquent. So same with the real property tax,
dito sa transfer of real property ownership, kinukumputan din po natin sila ng penalty at saka ng penalty pag hindi po sila makapagbayad on time. So dito ayan, so location niya ng property is nasa city. Tapos namatay yung decedent is December 2019 pa, pero nagbayad sila ng transfer tax after 19, 20, 21, 22, 23. So after 4 years na mahigit, December 2019, 20, 21, 22. Ayan nga, magpo 4 years na hindi sila nakapagbayad. So, unlike sa real property tax na kinuhanan natin siya yearly ng interest ng penalty, yung 2 per month, dito kay matic po diretso po siya kinukomputan since matic na 3 years po siya, one time siya, 3 years na nag-lapse. So, maximum po natin tong 72% kung naitanong nyo, saan galing si 72%? Application po to ng yung Section 191 na maximum rate ng tax is up to 36 months or 72%. Yan po siya, si 72%. So, ayan, kinuhanan lang ng 72% add-on, in-add-on lang dun sa tax due niya para makuha yung total na babayaran niya ng tax. Next. Ito, same thing. Ito naman, dito naman is the last, itong example is based doon sa 60-day period na, na grace period sa payment ng transfer of tax. So, ayan po siya, given location province. Date na notarize daw yung deed of sale, January 2016. Tapos, nagbayad siya ng tax after 3 years pa din. So, ayan, ito is sa case ng province naman, kaya 50 ito, kaya 50. And 2 million, since 2 million is higher between FMV na 1 million at saka acquisition cost. So, ayan. Ayan yung computation niya. Tapos, yung interest niya, kinuha na din siya ng 72%. So, computation of the 60-day period from the time of death. Ayan, compute niya. Ito naman, 3 years pala din to with, ito yung 3 years with comparison, FMB ba or acquisition involved. So, ayan, kaya 2 million dito, 50% since province. Di pala yan. Ito pala yung 60-day period. So, ito naman yung consideration na sa 60-day period, the time of death, ayan. So, 1 million. So, ganito yung pag-compute. Nagkaroon siya ng interest na 2%. Kasi, di ba, ayan, March 2019, tapos nagbayad siya ng June 2019, lagpas na po siya ng 60 days. Sa pag-compute ng number of days, ayan po siya. So, April 1 to 30, May 1 to 30, 60. So, dapat hanggang May 30 lang yung 60 days po natin. Pero nagbayad po siya ng June. So, may lapse na po siya ng 1 buwan. Kaya meron tayong interest na 2%. Gets nyo na po to FMV kasi yun lang yung nasa given, 75.1% yung tax rate kasi city po yung location. So, i-check nyo palagi yung location kung city, province, municipality ba siya. Chill kayo sa pagbasa sa problem talaga. Kasi promise, mahahaba yung problem. So, need nyo siyang i-analyze. So, pag sa case naman dito sa RPT, if ever lalabas man, yung itong transfer tax ulit, check nyo talaga, write nyo kung location, matik nyo nalagay, city. Ayan. Pero dun pa din hindi ko alam kung applicable ba kung saan kayo hiyang. Basta like for example sa akin, during the exam, yung pinakadulo talagang tanong, yung inuuna kong basahin, para alam ko kung ano yung
yung i-extract ko lang na information dun sa problem. Ha? Kasi may mga talaga, may mga problem na masyadong tricky na hindi na pala talaga niya kailangang i-compute pa. Ha? Kasi yung tanong sa last, ito lang yung hinanap. Pag alam niyo naman pala yung concept, so hindi niyo na kailangang mag-compute. Explain ko yan later. So at ito yung tandaan nyo ha, yung mga business-related taxing power. Kung meron man dito sa inyo nakabili ng talaga yung book, dati kasi nagtitinda ako ng book nung may malapit yung printing dito yung printing center dito is tumatanggap pa ng mga work ko no pag-print yung konti-konti lang order. Ngayon kasi ayaw na niyang tumanggap, gusto niya padamihan na ng order. Kaya hindi na ako nagpi-print talaga ng mga libro. So, if ever merong mga retakers dito na nakabili ng book ko, so ito yung makikita nyo sa handouts ko, yung ganitong presentation. So, ayan. So, ito, bale, extracted na to dun sa LTOM na iniisa-isa nila yung kung ano yung kay province ito, kung ano yung kay city ito. So, chinek ko na lang siya para madali yung ma-identify. So, hindi nyo na kailangan basahin yung mga almost 12 pages siguro ng libro. Ayan. So, tax on transfer of real property. Kung sino lang yung pwedeng mag-tax niyan ha. Sa tax on transfer, tax on business printing, franchise, tax on sand, professional tax, amusement, at saka annual ito. Yung nagtatax lang po dito, province at saka city. Hatta community tax, city, municipality lang nagko-collect niyan. Fees and charges si city at saka si municipality yan. Anong importansya nito ha? Kasi may time na may lumabas sa exam last time na yung tinanong nga is how much is the tax due to the province. Ayan, due to the province if he blah 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 collected tax on business yung pina-compute. Ayan. Nagko-compute ka ng tax on business na hindi naman siya imposition ni province. So, matik, zero yung sagot nyo. So, kung hindi nyo na-gets yung tanong, hindi nyo kabisado to, sayang yung kinocompute nyo. Ha? Yan yung importance nito ng basta na itong yung taxing power. Kasi dito nyo alam kung sino lang yung nag-i-impose niyan. Ha? So, gets nyo to ha? Nyo, kabisaduhin nyo to. Then, yung na sinasabi ko, check nyo palagi yung dulo ng tanong, pinakatanong talaga, if applicable ba na kailangan nyo bang mag-compute o hindi. Ha? Kasi may talaga, dun sa problem talaga namin. Pala yun, hindi ko parang related sa condominium, o di ko alam. Basta parang business tax ata yun talaga. Tapos, yung business is located pa sa city. So, how much daw yung due dun sa province? So, ganyan. Parang tricky nga siya masyado. Kasi nagko-compute ka, pero hindi pala siya dapat dun magbabayad kay province, but sa city. Ayan, yan yung i-check nyo ha. Okay na po tayo dito ha, klaro po tayo dito sa importance nito. Dapat kabisaduhin nyo to. Kasi hindi natin alam saan dito yung lalabas sa exam. Pwede din kasi ito, for example, si franchise tax. Pwede yung tanungin, may mga details na ibigay. Pero yung tinanong pala sa ending is yung municipality, how much is the franchise tax due to the municipality? Ayan. Tapos nag-compute na kayo, haba na ng computation nyo. Municipality pala na tax due hinanap. So of course, zero kayo dyan. Zero kasi wala namang babayaran na franchise tax kay municipality kasi hindi naman siya imposition ni municipality. Ha? Yan yung importance nito. So ayan, ito yung ginawa kong summary. Ayan, so andito na din yung mga rate, like for example, fixed rate po siya. Dito pag penalty, ayan, nilagyan ko na siya. So, nyo lang, kabisado nyo na siguro to. So, ayan lang, since binabasa nyo naman yung LTOM. So, parang ginawan ko na lang talaga siya ng summary. Ha? Para mabilis nyo siyang ma-identify at ma-memorize.
Ayan, so yung tax base nilagay ko na rin, gross receipt pag sa amin. Amusement park, amusement tax, tapos province yung nag-i-impose lang. Franchise, ayan. So dito, hindi ko na nilagyan yung franchise yung 3/40. Hindi ko na siya nilagyan kasi ano nyo na lang yung, ayan, city may levy the tax exceeding the maximum amount imposed by the province or municipality by not more than 50%. Ayan. Ayan. So, check nyo na lang to. Basahin nyo na lang siya kasi nadaanan na din naman natin to sa mga previous discussion po natin. So, ayan. So, sa real property tax ha, ano lang natin, sa real property tax, alalahanin lang po natin. Pag yung property is sa province po, yung kukuhanan nyo lang sa kanya na sa assessed value niya is 1% lang po ha, 1%. Pag nasa city naman siya, 2%, tapos sa municipality din, 2%. Ha? Pero ito, municipality within the MMA. Pero pag hindi po siya sa MMA na municipality, 1% lang po yan. Kasi under po siya. Si municipality outside the Metropolitan Manila is nakasubsidize lang sila sa province. Kaya kung yung LGU nyo, like for example, outside Manila yung LGU nyo, makikita nyo na yung rate ng tax nyo is 1%, hindi po 2%. Ha? Kasi nagde-deputize lang, parang deputize lang tayo under the province. Wait, check ko lang kung nag-gets nyo po yan. Nasabi ko na yan last time, ha, na 1%. Tapos, again, may nagtatanong din sa akin, may it be city or municipality outside the MMA or province yan. Si SEF, naka-fix po yan, si SEF na 1%, ha. Pero kung hindi naman binigay sa problem na yung rate ni SEF, for example, di ba si City, doon nga based sa section 151, City, independent city, 2% po. Pag doon sa basic, ha, basic po pinag-uusapan po natin. Ha, basic po. Si City, 2% sa basic. Pero SEF, hanggang 1% to 1.5% max po siya. Pero pag hindi po naman tinanong sa problem or binigay sa problem na may sa city, may 1.2, 1.3, ha? Pero magdidepende pa din po yan sa ordinance nyo, ha? Kasi may mga city talaga na may mga ordinance na lower than 2% yung inimpose ng city. Nagbe-base po yan sa ordinance nyo. Yung dito sa Elton po natin, binigay lang to as the maximum. So, hindi pwedeng lumagpas ng 2%. Parang threshold nila yan. Pwedeng bababa sila. Depende sa ordinance na i-implement nyo. Ha? Kasi hindi tayo pwedeng makapag-implement pag hindi yan na gawa ng ordinance. Ha? So pwedeng bumaba. May mga city talaga na mas bababa pa sa 2% yung ini-impose nila. Yung previous client ko nga, parang yung city nila 1.5 lang, yung nila, imposition nila sa basic tax nila, 1.5 lang. Hindi nila nag-max ng 2%. So, yan po ha, okay po tayo dito ha. Baka kasi pag may municipality, hindi naman siya Metro Manila municipality, nagre-rate pa rin kayo ng 2%. Hindi po 2% ha, 1% lang po tayo dan kasi deputize po tayo under the province, yung mga outside the MMA. Ha, kung nasa po kayo, basta yung pag mga collector kayo, gumagawa kayo ng
ng resibo, makikita nyo na, baka i-check nyo na 1% lang din talaga yung rate. Parang equal palagi yung babayaran ni SEF at saka ni Basic. Parang dinivide lang yung resibo o yung billing niya ng whole month. So, okay na po tayo dito ha. Again, yung tax rate natin ng penalty is up to 72% lang. Yan na yung pinaka-max din natin na interest. So, okay na po tayo dito. So, ayan, special levy sa idle lands, 5%. So, ayan, basahin yun lang to if may ano pa kayo. Pero, yun nga, kung nakasali kayo sa ibang mga groups or nakasali kayo sa ibang mga review center, ayan, siguro, yun din ang feedback nila sa inyo na lesser yung computation. Pero better pa din na alam mo kung paano i-apply just in case na mas lalabas ang madaming computation. Kaya dito lang naman umiikot, ito naman yung buong LTUM na, ito buong LTUM, ito dalawang book na to ng LTUM, book 2 at saka book 4 na to. Pinag-isa ko na. Kasi yung book 3, yun na yung sa SRE, sa safekeeping of funds, ayan. Then, isi-share ko mamaya yung mga feedback ng mga client ko dati. So, i-take note nyo na lang kasi kagabi, nakatulog na ako kagabi, hindi na ako nakapag-encode. Ano ko lang, print out ko lang kasi to parang ini-screenshot ko lang siya tapos print out ko lang kasi parang tinabad ako mag-copy-paste. Meron kasi akong client dati na nag-promise talaga siya na pagpapasa siya, lahat ng mga naalala niya, isi-share niya daw talaga. So, ayun, sinare niya sa akin. So, ayan. Ito na po yung ito na po yung sa community tax, discuss natin to further later kasi marami akong problem sa community tax na nilagay dito. Ito naman for business tax. Dito sa business tax, alalahanin nyo lang just in case lumabas yung computation na or ano man lang, maski ang concept, yung dito sa business tax computation, pagka essential commodities po siya, always po siya 1/2 of the prescribed rate of the city or municipality. For example, yung babayaran niyang tax is 10% bali 10,000 pesos yung babayaran niyang tax due. But since essential commodities po siya, dapat divide ng 2 yan. So half lang yung babayaran once essential siya. So for example, ng mga essentials, yung mga gamot siguro essential, ayan. Yung mga kailangan, 1/2 lang yung binabayaran nilang tax. Ito naman, yung kahapon sa retailer natin, na may problem tayo na ito, 400, pag naka-gradual siya, pag naka-bracket siya, for 400,000 or less na income, 2%, tapos any excess of the 400,000, 1% po yung rate. Lumabas po siya sa exam kaya yung 2% at saka 1%. Sana lalabas din sa exam para pa din. May points na kayo, hindi na kayo ma-zero. So ayan, ito yung sa community tax problem po natin. Mr. Christian, a resident of the Philippines, earned pure compensation income from his employer amounting to 15,000 a month with aggregate earnings for the preceding year of 195, which includes his 13-month pay. So the community tax due for Christian is, so dito tayo sa community tax Isa sa napaka-tricky nito is kung paano dineliver yung problem. So like for example dito, may sinabi dito na yung community compensation niya is 15,000 a month. 15,000 a month. So baka nagra-rush kayo kasi alam niyo gross income yung computation ni gross income yung computation kay pagkuha ng community tax. Ayan. Tapos nag-multiply na kayo ng times 14 kaagad kasi 15,000 times 14 kasi alam niyo may 13 month, may 14th month, ganyan. Pero meron pa lang sa problem na yung aggregate earnings niya ng buong taon is 195 including na yung 13 month niya. So saan yun magiging tax base nyo nito? So doon tayo sa gross income kung ano yung naka-specify sa problem. Ang sa exam lang talaga is wag nyong hanapin ang wala sa problem. Yan, wag nyong problemahin yung mga self nyo. Wag nyong problema kasi
pwede kayong ganito kasi ganito ka tricky yung exam. Maraming details na binigay pero dapat alam nyo kung anong digit lang yung ilalagay nyo, yung kukuhanin nyo. Ha? So dito, alam natin, ha, including na kasi sa 195, include na yung 13-month pay niya. Tapos doon tayo sa gross income. So yan po yung magiging tax base na natin, yung 195. Ha? Kasi klaro naman siya sa problem na yan yung naging niya, buong niya talaga within the year, yung natanggap niya lang sa buong taon. Ha? So, gets po tayo dito. So, how to compute? Ayan po siya. Ayan. So, basic, ayan po. So, sa computation po ng tax natin, ayan po, basic is 5. Tapos, may additional tayo na 1 peso for every 1,000. Kaya, dinivide po ito si 195,000 to 1,000 para makuha natin yung additional tax. So, yung 195. So, the total community tax is 200 pesos. So, letter B. Ting, ning, ning, ning. Ayan. Sayang talaga yung slides na ginawa ko. Hindi ko pala tuloy-tuloy pala na siya. Maganda sana to na ting-ning, ganyan. May sound effect eh. Ayan. So, ito po yung po natin. Ito po yung summary po ng community tax po natin. Pag individual, ayan po, basic 5. So, additional 1 peso for every 1,000. Pero hindi po siya i-exceed ng 5,000. Yung minin lang dito is yung additional ha. Yung additional is hindi po lalagpas ng 5,000. Meaning, yung maximum tax ng individual ng community tax is 5,005. While on the corporation po is 10,500. So, ito naman si corporation is 2% per 5,000 pesos income. So, exemption, lumabas po to sa exam. Yung lumabas sa exam, dito kay exemption, is problem, siya, real scenario siya. So, yung lumabas doon sa exam is may parang, may AFAM na nagbisita sa Philippines ng ganitong date. Tapos, umuwi ng ganitong date. So, exemption pa ba siya ng tax? Ganyan. Ganyan yung lumabas sa exam ha. So, tandaan nyo lang tong concept. Ayan, so exemption, diplomatic and consular representative. Tapos, yung mga transient visitors when they stay in the Philippines and does not exceed 3 months. Pero pag yung sa problem is lumagpas na po siya ng 3 months, kukumputanin siya ng tax. Ha? Ayan yung lumabas sa exam. So, share ko lang. Baka kasi makalimutan nyo. Dito sa tax, community tax alone ha, parang nasa 5 or 6 yung question na related kay community tax. Kaya kabisaduhin nyo si community tax. Parang may 3 computation at saka ito na yung exemption and application ng concept. Kaya nilagay ko marami dito. For example, ito. Mr. Musk, a businessman and resident of the Philippines, in the preceding year, his gross receipt, including income earned in China, amounting to 300, business income earned in the Philippines, amounting to 500. He also acquired real property in China with a value of 3 million and land here in the Philippines amounting to 3.5. Ayan. Tapos may part-time pa siya na 100. So, how much daw yung community tax niya? So, dapat alam niyo yung concept. Ayan. So, dito sa computation, only income earned in the Philippines and assessed value of the real property located in the Philippines are used as the basis of computation of additional community tax. Yan po yung tandaan niyo po ha. Yan po. Income lang at saka property, assessed value ng property niya na nandito po sa Pilipinas. Yan lang yung entitled taxable na ng community tax. So, okay na po tayo dito ha. Yung concept lang. Make sure, kabisado niya na to. And sa tingin ko naman, kabisado niya ng computing si community tax. Kasi exam na bukas. Parang, parang hindi, hindi pa rin kayo marunong kumute ng, community tax. So, next, ayan. Ito naman is for corporation.
So in the Philippines earned gross receipts of 100 million. So ano daw yung how much will be the community tax daw ni corporation with 100 million? So ayan, sa basic community tax naman for corporation, so meron tayong basic na 500, tapos may additional tayo na na 10,000. So 'di ba dapat hindi siya lalagpas yung additional community tax ng 10,000. Since 100 million yung income niya divided by 5,000 times 2, ayan, 10 million. 10,000 pesos. So yung total community tax niya is 10,500. So if ever above 100 million yung income sa problem ha. So wag niyo na i-compute kasi alam niyo yung threshold ng ng corporation is hanggang 10,000 lang siya. Maximum na yung 10.5. So yung para ma-compute yung si 10,000, 100 million. So max ng income ng isang corporation para umabot siya sa maximum na 10,500 na tax, dapat hindi na siya lalagpas ng 100 million. So pag may problem doon, kayo ba? Parang gawing tricky nga na 200 million ang income ng corporation. So how much in the community tax? Baka compute kayo ng compute. Dapat alam niyo na yung threshold na yung 100 million para sa 10,500 na tax. So, ayan po siya. Bakit 25 million? Ayan. Tama ba? Wait, wala akong calcu. Like main office, kukuha pa ba ng where sila? Ma'am, paano po pag corporation? May branch sa store or municipal? Other municipal? Siguro, parang pa din, kukuha pa din sila per municipality. Kasi yung imposition naman, kung saan pag naman, yung kasi, like, community tax, depende yun nga din hindi ko natanong kung saan siya magbayad. Pero siguro, since para for example, sa mga business tax, kung saan located, ma-oblige sila magbayad. Excuse me na. Sa amin po kasi, sa aming lugar, yes po. Ina-allow po namin, kumukuha pa sila ng corporate na sidula dito sa amin, pero nagle-less lang po kami ng basic community tax. Ng po? 500 pesos. Nagle-less lang po kami ng community tax na 500 pesos na sa basic pay. Bale, kung naka-maximum na po sila, 10,000 na babayaran, wala na yung basic pay. So, depende naman po yun sa lugar. Sa parang depende din po Ayan po, depende daw pala sa kasi nga, lahat ng din po, yun yung lahat kasi ng mga LGU, hindi pare-parehas yung ordinance. So kung ano yung ordinance na na-approve within their jurisdiction, pero pa rin, as long as hindi po siya parang yung tinatawag nga na double taxation, hindi po siya parang hindi siya overtax naman, at hindi lumagpas sa guidelines nga po natin sa LGC, yun lang naman yung yung ini-impose ng bawat LGU nga po. So iba-iba po siya per LGU. Yung parang tariff din ng mga hindi po, like for example, kung dito sa amin yung mga registration fee namin is 100, may mga LGU na 50 lang, ganyan. So, nagdidepende siya kung ano yung imposition ng LGU. So, sa inyo po, kung meron sila, sa iba, pag nakakuha na sila sa iba ng tax, po siya, kung sa ibang branch, binabawas na lang yung binayaran nila sa kabilang
LGU o ibang munisipyo. Ganyan po ba, sir? Yung pag ano ng community tax ng company na may branch. Yes po. Bali, kung nakamaksimum sila sa outside our LGU, tapos dito sa amin, yung naka-maximum na din sila, bali 10,000 na lang babayaran, less na lang yung basic pay na 500 pesos. So, as long as 10,000 may na lang. pinapakita silang main branch nila nga sedula na corporate. So yung basic na lang yung inalis, pero same pa din pala na nagma-maximum pa rin sa additional. So hindi lang siya sinabi na yung kung ano lang yung nandito sa place nyo, yun na lang yung babayaran nila pag naka-maximum na. Ayan po, yan daw po sa ibang LGU para. Ganyan daw po sa iba. Di ko din kasi alam kung paano dito sa amin kasi hindi ako collector. Hindi ko alam kung paano nag-ano yung collector din namin ng mga community tax. As per experience, meron po sa iba, sa Cebu yung ilang main office, tapos sinasabi nila sa amin, sa collector, na hindi na daw sila nagbabayad sa ibang branch o sa ibang LGU kasi meron na silang corporate na sidala sa Cebu. Yun ang pinapakita nila. Pero depende naman po kasi yan sa LGU kung saan located yung kanilang business, kung magko-collect pa or hindi. Depende po kasi talaga. Yes, ma'am, sa amin, ma'am, dito sa namin, sa city namin, ma'am, pag nakita na namin na meron siyang maximum na sedula sa corporation, hindi na namin siya sinisedula kasi naka-maximum na po. Kailangan hanapin pag nagpakita na siya ng ng maximum na sedula galing sa main branch, sa main office nila, ma'am, hindi na namin siya sinisedulan. Dahil maximum na po siya. Yun nga po. So yan po ha. So iba-iba po kasi talaga treatment. So may ibang LGU na pag may maipakita daw na proof na nagbayad na po sila ng maximum, hindi na po nila sinisingil. So may LGU din pala na kahit nakapagbayad na po ng maximum, magbabayad pa rin sila ng additional community tax, pero wala ng basic na 500. So iba-iba talaga yung treatment pala ng collection. Pag hindi, ma'am, pag kulang, dinadagdagan na namin. Pag kulang, pag hindi nga po nakapag-maximum, magbabayad pa sila. Sa exam naman, sa exam talaga, yung lumabas lang is yung maximum. Ito, yung maximum. So, 10,500. Yung 10,500. Ito yung lumabas sa exam. Yung maximum na babayaran ng isang corporation. Ito lang naman. So depende pa din sa atake siguro ng question. Pero parang nung problem naman namin, parang hindi kami ginulo sa mga may branch dito at may branch dito, magbabayad pa ba siya ganyan. So at least alam nyo na iba-iba yung treatment pala ng mga LGU sa community tax. Pero ano lang naman, di na natin wag niyo nang guluhin yung mind niyo. Dito na tayo sa maximum sa maximum kasi sa naman sa exam, sa experience ko, yung lumabas talaga is yung maximum. Maximum na maximum ng corporation. So ayan, 10,500. So okay na po tayo dito kasi hindi talaga ako pag sa individual naman is 5,500. Hindi ko kasi talaga alam paano mag ng sedula. Kahit ako yung nag-abstract, hindi ko na-check kung paano siya. Yes, sa book na tayo. Doon tayo kasi yung exam naman nasa book lang naman talaga umiikot. So ayan, ito parehas na to kanina. Tapos may interest lang siya kasi nagbayad siya ng CTC niya on June 28. Ito June 28 na siya nagbayad. So, paano kinuha yung penalty niya? Nag-a-accrue po yung interest kasi yung CTC talaga, even if February 28 yung deadline niya, nag-a-accrue na yung interest niya at the beginning of the year. So, dun, same with the RPT yung pagbilang po natin ng interest, start po tayo ng 2% from January. Kahit na may prompt payment na discount of 10% from January, February, and March. Pag doon na siya nagbayad ng April, yung magiging tax na niya is 8%. Ganyan din po si CTC.
So, ayan po, ito po yung computation sa kanya. Like, ito. Yung pag-compute ng interest niya, pag-compute lang ng interest focus natin dito, ayan. So, since nagbayad siya ng June, may interest na siya na 12%. So, 2 times 6 months. So, from January, February, March, April, May, June, ayan. 12% na po yung interest. Yung interest niya, doon po tayo magbe-base sa total tax due niya, ha, sa total due niya, yung additional plus basic na. Yung iba kasi, hindi sinasama yung basic sa pag-compute ng penalty. Pero ewan ko nga po ha, kasi hindi ko alam kung actual, kung paano ba yung actual, pero parang, gaya, paano po sa actual, sir? Ayan, so dyan po siya yung penalty. Pero, parang parang like dito sa amin, hindi na sila nag-i-impose din ng interest ng penalty. Parang lang, tingnan 15, 20, ganyan. Yung mga tax dito, 500. Ayan, yung lang ha, yung mga na-abstract ko. Kasi ako yung nag-a-abstract ng mga collection dito sa amin. Nagko-consolidate ng mga collection. So, okay na po tayo dito sa penalty ha. Magsta-start po yung nagpe-penalty si CTC pag nagbayad siya after February 28. Lumabas din po to sa exam, yung may penalty. Basta yung lumabas sa exam is maximum ng CTC ng corporation, basic lang na computation ng individual, yung wala na basic na computation ng individual tax, mixed income, so ipipick up nyo lang yung income from income ng income derived sa dito nga sa Pilipinas at saka mga CTC o mga assessed value ng property. Tapos ito, yung individual na may penalty. Yan yung lumabas sa exam, ha? Tapos yun na nga, yung exemption, yung exemption, yung may may ini-specific na date. So dapat alam nyo yung 3 months. 3 months na stay ng transient visitor. Ha, yun yung lumabas sa exam. So okay na po tayo kay CTC ha. Ting ning ning ning, ano ba to next? So, ayan. So, Judy is filing the retirement of her grocery. Ayan, okay na to. Nag-ano na tayo dito kagabi. Yung si treasurer pwede po siya mag-assign ng inspector ng niya, office niya para i-check kung nag-retire na ba talaga yung grocery. Ayan. So, confirmation of the retirement of business taxation. Ayan. So, the local treasurer shall assign every application to the termination, ayan, to an inspector. Ito yung lumabas sa exam, ha? Baka lang din lumabas sa exam. Basahin nyo na lang lahat. Ito. Verify if it's really no longer operating. So, accordingly, the business shall continue to be liable for the payment of all taxes, fees, and charges imposed on it under the existing local ordinance. So, in addition, in the case of a new owner to whom the business was transferred by sale or from conveyance, said new owner shall be liable to pay the tax or fee for the transfer of business to him or her in an existing ordinance prescribing such transfer of tax. So, okay na po tayo dito, ha? Ito economic zone lang yung na-discuss na din natin slightly, hindi pa slightly, na-discuss talaga natin yung 5% ng eco zone, ng special economic zone. So, yan lang, matik lang. So, pag yung inasa problem is mismo yung gross income tax, so 5% kayo. If yung tinanong naman dun sa problem ng eco zone, so how much is the tax that will be remitted to the treasurer's office, ayan, for the municipality. Ayan, so yung kukuhanin nyo is kuhanin yung 5%, tapos compute nyo yung 2%. Baka kasi yan yung lalabas. Pwede lang lumabas sa exam, yung mismong definition lang, o yung allocation lang, yung 3% at saka 2%. Ha? So, may maraming lumabas din dito sa gross income. O dito sa gross income tax, sa GIT, ni Ecozone. Ha? Parang lumabas nga to si 5%, lumabas si 3 at saka si 2. Ha, so tandaan nyo na lang to yung concept niya. So, okay na po tayo kay GIT.
So, ayan si check. Kagabi lang po, diniscuss po natin si checks in payment of indebtedness. Yung mga acceptable check lang po, na-discuss na natin yan kahapon. So, sabi ko nga po, kahapon, yung lumabas sa exam is very specific siya. May binigay na dates ng check sa given, yung date ng check, kung anong date siya nagbayad, ayan, binigay. So, ano niya lang yung concept na ito yung mga cheque na hindi pwedeng i-accept ng mga collector. Yung stale check, yung post-dated, yung mga cheque na nakapangalan kay mayor or any other officer, except dun lang po sa municipal treasurer ng LGU. Kaya i-check nyo. Kasi yung naalala ko talaga last time, may date. Tapos, ano talaga, parang may drawing ng cheque. Nilagay doon, what makes this check, ganyan, kung acceptable ba siya or hindi. May date, tapos may problem na. So, doon sa face ng check, saan doon yung ang nagpapamali sa acceptable check. Ganyan, based doon sa given na problem. At least alam nyo na hindi acceptable yung stale check, hindi yung mga post-dated, hindi applicable hindi din acceptable yung mga cheque na hindi nakapangalan kay municipal treasurer. So okay na po tayo dito kay check ha. Huwag na kayong ma-surprise pag lumabas yung exam kay cheque. Ayan, na-discuss na natin yan kahapon. So yung NTA, ganito yung lumabas sa problem. Problem nga last time na nakasulat lahat yung amount. Ito yung ini-explain ko sa inyo last time sa Citus, sa sharing nga ng NTA. Kasi maaring ganito talaga lahat yung number, same amount siya, lahat yung lalabas. Ang yung dapat yung sundin is yung sequence lang kung ano yung nasa tanong. Ayan, for example, government unit, province, city, municipality, and barangay. So, how much, ganyan yung pagka-sequence. So, yung hanapin nyo is ganitong sequence sa sagot. Pero paano yan? What if? Pag ito, barangay ang nauna. Barangay, province, city. Kaya ganyan ha. Maging ano ba yung active sa problem. Ay, hindi active. Is that wise? For pwede din smart. Dapat smart kayo sa sa pag-intindi ng question. And pwede ba comprehension, ayan. Sa question kasi yan yung masyadong ganyan na parang tinitest din ng BLGF yung comprehension nyo sa problem. As in parang paulit-ulit lang siya. Makaka-encounter talaga kayo ng problem na parang nadaanan ko na to. Check ko nga yun, ayan. Check nyo. Tapos ma-check nyo na may binago pala sa problem pero same pa din yung sagot. Ganyan. Ganyan yung maano nyo sa exam, mai-experience nyo sa exam. So, ganito siya ha. So, check nyo na lang, magko-compute, kailangan yung mag-compute kasi may lumabas dito sa NTA. At saka yung Citus yung Citus, talaga, kabisaduhin nyo din si Citus, baka lalabas pa din kasi ulit yung Citus ng, yung lalo na yung allocation ng project, ng factory, at saka ng principal office. Tandaan nyo talaga yan, baka lalabas yan sa exam. So, at least ngayon pa lang, alam nyo na kung makaka-encounter man kayo ng problem na ganun, ma-check nyo na. Then, talaga, yung ako kasi dati yung nasagot ako dyan sa mga site-to-site, sinulat ko talaga kung sinulat ko talaga sa answer key. Like for example, Baguio City, factory, Manila, plantation. Nilagay ko talaga para pag once na nakapag-compute na ako, doon sa choices, nag-check na ako, ayan. So, madali kong makita kung saan doon So, magdedepende siya sa pagsunod-sunod na ng question. So, yan yung isa sa nyo sa exam bukas, i-expect nyo sa exam bukas. So, ayan, allocation of NTA. So, alam nyo na, alam kong kabisado nyo na to. So, ito, individual shares of IRA release. Ayan, kabisado nyo na din to, no? Monthly basis po si IRA na beyond 5. Not beyond 5 days after the end of each month. Ayan po ha.
So, ito ang nagre-release po talaga ng NPA based po sa nababasa natin sa book is the BTR. Pero, baka nga po, hindi ibigay sa choices si BTR, baka bumalik sa dati na si DBM. Kung wala sa choices si BTR, doon kayo kay Department of Budget. Kasi yung nangyari kasi, ito talaga yung release ng NPA, yung nagre-receive nito is si DBM. Tapos si DBM nga, supposed to be dati, siya talaga yung nagre-release sa mga LGU. Pero yung nangyari, dahil nga sa malaki yung scope niya, nalilate yung mga IRA na release sa mga LGU. Kaya may mga delayed na sahod, ganyan. So, parang ipinasa niya kay BTR yung trabaho niya. So, from DBM, nagre-release lang siya ng notice of parang accounts lang siya na tinansmit na niya kay BTR. Tapos si BTR siya na yung nagre-release per LGU. So just in case lang naman na wala sa choices si BTR, doon kayo kay DBM. Pero pag andyan si BTR na kayo kasi may may mga client ako nang sino nag-release, sabi si BTR tapos wala pala sa choices si BTR. So si DBM. Kasi baka yung previous na yung nagre-release talaga ng fund pero hindi na directly sa mga LGU but sa BTR si DBM. So ayan, pero since latest naman na ata, parang si BTR na yung nasa option ngayon. So, ayan, ito na-discuss na natin kahapon din yung basis ng distribution. So, population, land area, at saka equal sharing. Again, ulitin ko lang sa problem na lumabas dito is pinapili sa inyo kung kaninong LGU ang may malaking share na nakuha. Tapos may given ang population, given yung land area, given yung sharing nila. Ganyan. So, pag ganyan na problem, doon na kayo sa population. Kung sino yung may pinakamalaking population, siya na yung may pinakamalaking sharing. Kasi 50% na siya. Yan yung trick lang ng yan yung trick ng mga exam talaga ni BLGF. Na-try ko nga din kasi nag-apply nga ako sa BLGF dati. Ewan ko ba umabot pa yung paper ko doon na sa central office, in-interview na daw ako ng HR doon sa central office, nakausap ko na yung Secretary of Finance, yung parang pang-assistant daw ng Secretary of Finance yun, in-interview na ako, kala ko na matatanggap na ako sa BLGF. Yun pala hanggang interview lang. As in yung exam nila, na pang BCLT talaga yung exam. Tapos nagulat ako kasi yung taga BLGF nga sa Region 10, sabi bakit pa daw ako nag-a-apply, ayan, okay naman daw ako dito sa LGU yun. Baka hindi niya ako tinustap kasi nga okay na daw ako dito sa LGU. Backer pa din, char. Ayan. Pero yung exam talaga, promise, kung nakapag-take kayo ng exam sa Department of Finance, nakatake din ako sa Department of Finance, BCLT talaga yung exam nila. Kaya pag ikaw nakatake ka ng BCLT, parang ang laking chance mo na makapasok sa BLGF. Pag may kilala ka. Ako may kakilala sa BLGF, hindi pa rin ako nakapasok. Sad life. Ayan. So, amount set aside, ayan, for local, ito na, local development project, alam naman natin na 20%, so hindi natin discuss to kasi 20% na yan, matik na yan na 20%. From the NPA, automatic na nagse-set aside si treasurer sa account ng 20% for development project. Ayan. Ito, it consists of private and public monies which have officially come into the possession of the local government or of the local government official as trustee, agent, or administrator, or which have been received a guarantee of the fulfillment of some obligation. So, ayan po, lumabas si trust fund. Ito yon, sa classification of funds po yan. Si trust fund po yan, diniscuss ko na kung sino si trust fund. Dapat ngayon kilala nyo na si trust fund. Si Special Education Fund at saka si General Fund. Dapat kilala nyo na sila. Lalabas, pero yung lumabas sa exam, ito si Trust Fund. Yung mga amount na sinet aside for special project. Ayan. Si Trust Fund lumabas yan. Si SEF, yan yung mga process ng 1% ng SEF natin, dyan papunta. Ito naman General Collection, si General Fund. Ding, 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 ding. Tapos na yung mga slides natin. So,
Marami ba kayong natutunan, guys? Gaya baga, ano naman, ang kapal naman ng mukha ko, charot. Pero alam ko naman, nag-aral, alam ko naman talaga na nag-aral po kayo. And ano na lang, recap na lang to, yung review natin, recap na lang sa mga inaral nyo. So later, baka ano ko na lang, picturean ko na lang to siguro kasi yung binigay talaga ng ano kakilala ko umabot talaga ng parang ano to nasa 91 yung mga binigay niya sa akin na notes na lumabas na alala niya na lumabas sa exam. So ano i-share ko to sa inyo ha. Pero discuss naman na natin to lahat pala. Ito may chinek na ako. So ano na lang, picturean ko na lang to, tapos i-upload ko na lang dito sa classroom natin ha. May nilagay na din naman ako ng mga notes dito. Ito yung lumabas sa exam, 2024 exam po to, ha? Parang nakakapagod din mag-type. Ano ko na lang siya, i-picturean ko na lang siya. So tapos na po tayo guys. So ano nang gagawin natin? Mami, yung sa general, mayroon ka po. Yung, yung about sa civil service na iba na mga questions. Yung sa general ability. Oo, yung general ability po natin ha, may ano po, may mga ano sa general ability, mostly po is yung ano yan, yung mga ano nga English yan. Sa general ability yung English at saka leadership. Doon po sa Google Classroom po natin ha, may in-upload po ako doon sa Google Classroom na mga quizzes. May nakasagot na po ba sa inyo doon yung mga quizzes na na-link? Puro po yun ano ha, puro po yun leadership at saka analogy yung mga ganyan, English ha. I-try nyo pong sagutan yun kasi nag-effort ako maglagay ng explanation. Charot. Ayan, may mga explanation doon after you answer. Kahit mali yung answer nyo, ma-explain doon kung paano sinagot yung mga ganyan. Ha? Na-try nyo na bubang sagutan yun. Ano lang naman yun? Mga parang nasa 20 questions lang. Parang, wait check ko lang sa classroom. Try nyo sagutin yun. Kasi yung nilagay ko doon na mga problem is yun yung mga lumabas since 2022 na exam na naalala ko na mga English nga po nga yung mga ano na lumabas. So i-check niyo na lang po yun ha. Tapos may leadership naman doon. Yung sa leadership, if meron kayong background sa leadership and management talaga, yung may mga scenario ganyan. Kasi may mga nasa 4 or 5 ata na problem na kailangan yung pakiramdaman as a manager or as a leader kung paano nyo atakihin yung conflict ng office. Yan lang yung problem na naalala ko doon sa related sa leadership at saka sa management. Yung how to deal with your office mates, colleagues, ganyan. Yung pinaka-the best na solution yun. And wala kasi ako masyadong sa leadership. Kaya nga po, yung sinasabi ko nga, since another topic po siya and another dapat session po siya. So yung mga yung mga review center na nag-o-offer ata ng mga yung nasa 3,000 or 2,000 na mga bayad. Parang dinidiscuss po talaga nila yung leadership since may parang nag-hire sila ng speaker for that certain topic alone. Pero ako, hindi ko talaga madidiscuss yan ha kasi alam niyo naman, siguro naman po, naintindihan niyo. Ayan. Ha? So, as much as possible, marami po akong shinare dyan na pwede niyo pong pwede niyo gamitin for additional lang. Kung may time kayo, try niyo po siyang sagutan ha. Try niyo po siyang sagutan. Kasi baka babalik din kasi yung mga problem na yan sa sa exam.
Kasi nga, since October 22 nga na nagtuturo ako ng BCLT, yung mga nandyan, yan din yung lumabas hanggang 2020 ng SALN, na-discuss naman na natin. Tapos yung volunteer, yung ano nga, yung volunteer na sa ano lang yung pwedeng under sa volunteer service, free voluntary service. Yan lang yung lumabas sa SALN. Tapos yun nga po, attach yung sa collector na may SALN na negative, yan lang. Tapos yung gifts, yung mga prompt, ng mga public documents, hindi naman na lumabas yon sa exam. Pero pag mana pa rin, may nasa materials naman po natin, pwede nyo naman pong basahin. May mga slides po tayo dyan ha. Dyan sa Google Classroom, pag gusto nyong basahin lang yung summary ng 6713, may slides po tayo na uploaded po dyan ha. May PDF naman file tayo. Nyo lang, check nyo lang. Then, itong mga notes ko is, isesend ko na lang sa inyo later. Upload ko sa GC po natin and upload ko sa GC and sa group po natin. So, ano pa po? Any question? O ano pa po yung gusto nyong mga... Ma'am, about sa mga Tagalog na tanong doon sa sa classroom. Nag-take kasi ako 2019 at saka 2022, marami talaga lumabas doon. Naalala ko yun lahat, yung mga Tagalog. Oo, yung mga Tagalog po, kaya po may sinama ako ng mga Tagalog kasi lumabas po yan din even sa namin yung mga takip silim to ganyan, ayan. So lahat po yun, ma'am. Naalala ko po yun. Yun din po kasi so nag-take na po pala kayo 2019, ma'am. So hopefully po papasa na po kayo ngayon po. Good luck everyone. God bless everyone and I pray talaga manifesting lahat po kayo dito. Ilan kayo? 19. So kung yung wala dito. Yes, yung mga analogy, kasi talaga yan, yung general, yung verbal, yung mga verbal, analytical, kasama na yung leadership and management, aabot hanggang 40 problems din po yan. Kasama na dyan yung leadership. So, parang nasa 30 to 40 items yan. So, madami-dami pa din siya. Pero yung kinuhanan lang ng rate dyan is only 25% lang ha. Yung pag-rate kasi ng grade nyo is hindi siya isahan. Parang same ba sa same sa civil service na for example, ito yung English, ito yung math, may mga certain percentage. Pag kung ano yung grade na nakuha mo to, kuhanan ka ng percentage, tapos is general ability, kuhanan ka ng percentage. Tapos i-add on na lang sila para makuha yung overall rating mo. Parang yan yung pag-compute din ng grade nyo. So doon, kahit unti lang yung nakuha nyo doon sa general ability, at least dito talaga sa technical area na composed ng 75% ng rating, doon talaga kayo dapat nakafocus. Ayan. Ano pa ba? Ma'am? Yes po. Question po. Yes po. Sa improvements po, kasama po ba siya pag compute ng total tax due? Yes po. Pag sa problem po, may improvement po, lalo na sa RPT ha. Yung mga di ba, usually sa improvement ng RPT is yung pong mga pananim, ganyan po. So any improvement po, addition po siya sa assessed value ng property. So meaning, since additional siya, kasama po siya na kukuhanan nyo sa as part as assessed value na gagamitin nyo as tax base sa pagkuha ng tax due si RPT. Pero pag andun po talaga sa given, like for example si building, di ba si building property din po si building, kaso si building po nagde-depreciate yan. So may given po talaga, parang hindi talaga, if ever man may problem, tas may depreciation yung building,
i-deduct nyo sa assessed value yung depreciation ng building. Huwag nyo i-add on sa improvement. Kasi, bali, improvement less depreciation ng building. Tapos kung ano yung net nyo, i-add on nyo sa assessed value. Ganyan yung pag-assess. Yung assessment kasi, ano yan, task yan ng municipal, ng assessor's office. So tayo dito sa treasury, nagko-compute lang talaga tayo kung ano yung binigay na value ng assessor. So sila yung nag-assess, pero mostly sa pag-assess nila, lahat po ng improvement, lalo na naka-attach sa lupa, like yung mga plant nga po, additional po siya talaga sa assessed value. So in case na may lumabas sa problem na RPT, pag may given na improvement, i-add on nyo siya. Not unless nga po, may sinabi doon na may depreciation from improvement. Kung may depreciation, meaning, for example, dyan, building, nag-depreciate yung building. So, ililess nyo siya sa assessed value. Ha? So, okay po tayo, klaro po tayo sa improvements. Thank you po. Any question? Charot. Parang, any question po? Any question pa po? So, okay na po tayo mga ma'am, sir. Upload ko na lang to later yung Again, ang upload ko. Tapos bukas, wag po, mamayang gabi po, since natapos na kayo, i-relax nyo na ha, at least 8 hours of sleep. 8 hours of sleep po kayo talaga dapat ha, dapat bit-bit nyo na po yung confident. At saka syempre, yung prayers nyo papuntang review center po ha. Exam center pala, review center. Yun ang exam center po. Tapos, ano pa, ballpen lang naman. Yung ballpen nyo, i-test nyo lahat ng mga ballpen nyo ha. Baka gagahin nyo naman yung palagi ko nag-remind last time. Nag-remind ako sa ballpen. Tapos dala pala yung nakalimutan niya ballpen niya. Bumili siya ng ballpen. Tapos yung ballpen nagtatai. Ayan. So before kayo sumagot sa paper nyo ha, test nyo talaga yung pen nyo. If yung pen nyo. Hindi nagtatae, sayang naman yung papel nyo. O sayang yung bayad sa exam. And yung EDQ pala, hindi talaga siya counted. Huwag kayong matakot if ma-miss yung mga personal question kasi hindi kasi applicable sa lahat yon. May mga kasi may mga fresh graduates po tayo na hindi po wala pa experience sa mga LGU. So pwedeng i-disregard lang yun. Yung basic, yung mga name lang yung sagutan nyo doon. So okay lang yun na nalagpasan nyo siya. Hindi talaga siya naka-count sa machine. Yung 10 items ata yun. So, huwag kayong mag-worry. Kasi may client ako ng last year. Sobrang kinabahan talaga siya kasi hindi daw niya nasagutan yung EDQ. Kasi wala talaga siya, hindi applicable sa kanya kasi fresh graduate siya. So, kaya sabi ko, tingnan na natin kung papasa ka ba o hindi. Pumasa siya. First take, ayan. So, doon na confirm namin na hindi pala nabibilang sa puntos yung EDQ. So, okay na po tayo. Okay na po tayo. Low. So, ano na lang po ha, baka mag-a-update ako bukas for pahingi na lang po ako ng feedback para for my future review po ha, baka marami nang makakilala sa akin. Kasi sa inyo talaga, most of my client talaga were recommended lang ng mga dati kong client. So, wala akong mga bagong client kasi binablock ako sa mga group ng BCLT. Ayaw nila akong isali sa group nila. Hindi ako makapag-post, hindi ako makapag-advertise. So, thank you po again lahat and good luck. God bless. Stop ko na po yung Thank you, ma'am. So, stop ko na po yung recording ha. Tapos, parang mga after 1 hour po